Okay, game. So, this time, ito naman yung topic natin. Okay? Um, Nilalagay ko itong 1 to 7 na per topic para pag in-upload ko dun sa recorded is pwede nyo ma-search. Like, isa-search nyo lang dun sa Telegram kung ano ba yung kulang. Let's say, for example, tradable coin. I-search mo lang dun, then makikita mo, and kung saan videos mo siya mapapanood. So, punta mo tayo sa backtest tsaka front test. Pag sinabing backtest is, ginagawa mo yung trade. Ito yung consideration yan. Um, Coin, time frame, tapos strategy. Tapos topic. So let's say may reason kung bakit ka nagba-backtest is to check kung ano ba yung respond ng market sa current na TA mo. Pag sinabing coin is, hindi ka lang magba-backtest sa BTC or sa ETH, pwede ka mag-backtest sa iba't ibang coin. Okay? Pag sinabing time frame, pwede ka mag-backtest sa 1 day, sa 1 hour, sa 15 minutes. Okay? Iba-iba. Pag sinabi strategy, anong strategy yung binabacktest mo? Nagbabacktest ka ba ng support and resistance? Or supply and demand? Or SMC? Pag sinabing topic, ano ba yung binabacktest mo? Ano bang gusto malaman? Stop loss, kung saan ilalagay? Entry, kung saan papasok? Or yung movement ng market? Okay? So, let's say for example, dito tayo sa BTC. Okay? Tandaan nyo to ha, coin, time frame, strategy, and topic. Punta tayo sa 15 minutes. Okay. So, currently, nandyan si BTC. Support and resistance lang muna lalagay natin dito. Okay? So, this is yung resistance, this is your support. Okay? Ngayon, ang gusto mong trade is long. Okay? So, pag sabi natin long is, dito yung stop loss natin, and then mag-short na lang tayo. Stop loss natin, tapos dito yung take profit. Okay? So, pag ganyan yung tinrade mo, and natalo, or nanalo man, or ano man yung nangyari, binabacktest mo siya sa mga previous lesson. Ibig sabihin, anong ginawa ni market sa chart na yon? Parang ito, this will be your resistance, and this is your support. Okay? Ngayon, ginawa natin dito ka nag-short, tapos target mo dito. Okay? Ngayon na-stop out siya. Bakit siya na-stop out? Kasi, ibig sabihin, si market gusto niyang umakyat. Same thing dito. Kung isi-short mo to, possible na ma-stop out ka. Kasi halos gumagawa lang siya ng fractals. Okay? So, na-gets niyo yung idea ng backtesting? Okay, then gagawin mo ulit yan dito. So, this is your resistance. For example lang to ha. This is your support, then mag-short ka ulit dito. Kaya ka nagba-backtest para malaman mo yung data mo. Pag sabing data is, ano bang gagawin niya dito na next move? Okay? Pag ikaw may previous data ka on your mind na ang gagawin dito ng market is tataas siya, malamang sa malamang hindi mo ita-trade to. Okay? So, yan yung data. Napupuno yan through backtesting and journaling. So, pakita ko sa inyo. Yan. Ini-screenshot ko lang siya, then, ayan, for example, strong valid point, 1 day. 4 hours, ganito galaw niya. May strong candle. 1 hour, ganyan na siya. Okay, major resistance. And so on, paakyat. So, nalalaman mo yung galaw niya. Ngayon, sa susunod na ma-encounter mo to, alam mo na yung itsura, alam mo na yung gagalaw ng market. Okay? So, ganyan. Yan yung BTC. Kumbaga, ini-screenshot mo yung backtest niya. So, dati masipag pa ako eh. May ano pa yan. May notes pa. Kasi journal to ng trades. Ayan. So, nakuha. So, yan yung backtest. Pag sinabing front test naman, okay,
Let's say, for example, pag sabing front test is, hindi mo kailangan lagyan ng real money. Okay, kasi nga nagte-testing ka nga lang. Okay, so yan, sabihin natin yan yung pattern. Okay, so sabihin natin, aakyat dyan, tapos bababa. Okay, so i-short natin. So may mga notes ka dyan. Andito yung stop loss mo kasi may liquidity dito, etc. Okay. Kumbaga nagpo-front test ka, pero walang involved na pera yan. Okay? Naglalagay ka lang ng ganyan para malaman mo na pag tinamaan niya ni market, umakyat nga dyan, tapos natapik yung entry mo, natapik yung take profit mo, ibig sabihin, tama yung pag-front test mo dito. Tama yung prediction mo. Pero walang money involved to ha. Nagpo-front test ka lang. Yan yung mga front test na pwede yung gawin. And later, may papagawa ako sa inyo. So, for example, this is liquidity. Okay, kung liquidity trader ka. So, dyan ka papasok. Isi-sweep niya yan. So, papasok ka ng medyo below. Stop loss mo dito. Tapos, target mo is dyan sa taas. Okay? So, front test yan. Bumaba dyan si market, tinapik to, tapos umangat. Ibig sabihin, correct yung front test mo. Pag bumaba, edi aralin mo bakit bumaba. So, that's front test. Front test. Question pag may di na gets. Next, okay, yung tradable coin. Tradable coin. So, maraming ways para malaman yung tradable coin. Isa na dyan yung sa Binance. Yung hot sa Binance. Pinakita ko na yun yung hot. Okay. And isa pa dito sa Crypto Bubbles. Crypto Bubbles. Okay, para matuto kayo mag-research. Every time na may tinuturo sa inyo or sa TikTok, may mapapanood kayo sa YouTube or sa kahit na sinong pina-follow nyo or sa Instagram, sa Facebook, lagi nyo itetest yung sinasabi. Okay, wag agad-agad kayo maniniwala. So, let's say, for example, crypto bubbles. Let's say, nagbigay sila ng input ng ganyan. Aralin nyo lahat ng functions bago nyo tignan to. Let's say yan, day, understood, di ba? Pag tinignan mo yung day, ibig sabihin, ito yung day. Week, months, okay, year, market cap, aralin mo. Then, pag click mo to, makikita mo dyan na top 100, nalabas dyan. May exchanger, Binance, Qcoin, OKX, kung OKX gamit mo. So, since Binance tayo. Then, dito, settings, pwede nyo yan kalikutin. Then, itong nasa ilalim, intindihin nyo lang kung anong ibig sabihin ng mga yan. Okay? Basahin nyo lang. Then, punta tayo dito sa Crypto Bubbles. Kasi yung tanong kanina, paano ka pipili ng tradable coin? So, syempre, ang pipiliin mong tradable coin is yung higher percentage. Pag tumingin ka dito, sobrang dami. Okay? Hindi mo alam kung ano ita-trade dyan. Ngayon, ang hahanapin mo lang dyan is yung malaking negative o yung malaking positive. Okay? Ibig sabihin, yan yung tradable coin. Yan yung may coin na sobrang daming volume or maraming traders na nakakapansin sa kanila para i-trade sila. Okay? So, for example, itong MKR, search natin siya. One day. Okay? Mapapansin mo na itong MKR, mula dito sa 27 October hanggang dito, wala siyang significant move. Okay? Nandyan lang siya. Which is, hindi siya tradable coin. However, pag nag-search tayo ng mga coin na malalaki yung percentage, like itong Wild, 10%. Okay, yan. Nakita nyo yung volume. Ibig sabihin,
malaki yung potential na maraming trader ang nagte-trade dito. Dito ka makaka-trade ng one day, makakakuha ka na ng profit. Kahit i-15 minutes mo yan, makikita mo yung galaw niya or 1 minute. Yan. Significant yung move. Talagang gumagalaw. Okay? Then, yan yung pwede mong i-trade. Question? Pero marami pang ways para i-trade nyo yung isang coin. So, ang hahanapin mo lang dito yung higher percentage o yung lower percentage. Question? None so far? May nagigets? Back tayo sa PPC. Next. Dalawang correction sa market. Okay. More on personal na to. Correction 4, 5, 6, and 7. Sa market, may impulse tapos may tinatawag na correction. Okay, this is correction. Yung pa-downtrend. Tapos, ito yung impulse, yung paakyat. Okay? Ngayon, let's say, sa mga webinar na ganito or sa mga coaches, ito yung type ng isang correction. Okay? Yung meron kang belief, tapos sinabi ng coaches or yung mentor na mali yung ginagawa mo. Okay? Yun yung isang type ng correction. Ngayon, pag, let's say someday na-correct kayo, lalo na si siya, prank ka mag-correct yan, talagang yari ka talaga dyan. Pag kinorek kayo, hayaan nyo lang. Okay? Kasi nga ako, napahiya pa ako sa coach ko dati. Kinorek niya ako sa 100 student. Pero okay lang yon kasi, kaya nga diba sabi niya kung i-criticize man kayo, medyo dahan-dahan lang kasi kailangan nyo rin ng lakas ng loob dito sa trading. So, pag kinorek kayo, hayaan nyo lang. Kung hindi kayo agree sa correction, then ituloy nyo yung ginagawa nyo. Okay lang yan. Kasi ang pinakamahirap dito lalo na sa position sizing, is yung correction sa tamang risk management. Kahit i-correct mo yung tao, magagalit sila, tapos itutuloy nila yung gambling strategy nila. Okay, yun yung pinakamahirap. Yung pinakamahirap dito, hindi strategy Yung pinakamahirap dito is, alam mo yung problem, pero hindi mo siya sinusunod. Okay, personal na lang to. Kaya personal yung kalaban mo dito, more on psychology. So kung sa trading, ito yung correction. Sa mga mentoring, laging may correction. Like sasabihin na mali yung risk management, mali yung TA, okay? So, bibigyan ako ng isang sample. 2,000 pesos. Let's say 10,000 na lang. 10,000. Sabi natin, i-close na natin yan ng $200. Ngayon sa 10,000 mo dati, kumikita ka ng mga, sabi natin, 50K. Napaabot mo ng 50K in 1 week. Sana all, di ba? Okay? Or mga 5K. 5K ano? 5K in 1 trade. Nagawa nyo na ba yan? For sure naman kumikita na kayo eh. Kung inanguhula nga kayo, kumikita kayo. What more pa kaya yung mag-aaral na kayo. Okay, so sabi mo, yung 10K mo, napaabot mo siya ng 50K in 1 week. Tapos, kada isang trade mo, 5K. Okay. Ngayon, kung i-correct ka ng proper position sizing and risk management, let's say 2%. Then, apply natin yung kanina na 1:2 ratio. 2%. Ay, ba't kapkat? Okay, so sa 10% times 2% equals 200.
Ngayon, kahit i-apply mo yung 1:2 na sinabi kanina ni Mark or 1:3, times mo lang yan sa 3. Okay, 600. You should be earning 600 at least or 400 sa trade na to. Di ba ang baba? Sa tingin mo, tatanggapin mo ba yan? Hindi mo tatanggapin yan. Kasi nga kumikita ka nga ng 5K sa isang trade eh. 1 week na paabot mo siya ng 50K. How come natatanggapin mo tong 600 sa isang trade? Hindi mo tatanggapin yan. Kasi yan yung proper. Yan yung clean. Yan yung dapat. Okay? So, kasi na-experience mo to, na kumita ng ganito. Ngayon na na-experience mo kumita ng ganito, na-experience mo rin matalo ng malalaki. Kasi nga, ganyan yung target mo, sobrang unrealistic, sobrang laki. So, kailangan mo pagbayaran yung malalaking risk na nire-require ni market kung gusto mo to-market ng ganitong risk din. Ni-reject ko ba yun? O in-accept ko? Ayan. So, na-gets? Ngayon, 700 yung member ko sa Telegram. I don't think na ina-apply nila yung risk management or yung position sizing. Ito yung pinaka-important importante, pero I don't think na ina-apply nila to. Kasi nga, nakagkaroon sila ng experience na yung 1K nila umabot ng 3K, ng 5K, ng 20K. Possible naman. Ang tanong, consistent ba? Malamang hindi. Okay? So, biruin mo, sa 100, sa 10,000 mo, 600 per day. Times mo sa 30. 600 times 30. 1 month. That's 18,000. Pero consistent. Okay? Etong 5K mo sa one trade, chumamba ka lang. Etong 50K mo, chumamba ka lang. Ang kagandahan dito sa 600K, pwede mo yan gawing times 2. Okay? 600. Sabi natin 1,200 na. Times mo ulit sa 30. That's 36K. And pwede mo siya i-increase ng 2K, 3K. Okay? So, walang mali sa tinuro ko. Walang mali sa ginagawa nyo. Wala ring mali kung mag-target ka dito sa 50K. Okay? Pero kung gusto mo yan, be ready sa nire-require ni market na funds. Okay? Kaya tayo lagi naliliquidate or na-stop out kasi masyado malaki yung target. Next, that's the number 2 correction. Number 4, personal beliefs. Yung sinabi ko kanina. Natutunan ko to ng mga ika-5th month ko na or 6th month. When I say personal belief, pag medyo umaalam na ikaw sa trading, magugulat ka na yung tinuturo ng iba sa'yo is nalalaman mo na yung correct or yung mali. Nade-decipher mo. So, nag-undergo ko ng almost 4 mentoring ako. Okay? Nagpa-4 mentoring ako, iba't iba. Yung iba marunong, yung iba bago lang talaga, yung iba scam pa. Yung isa marunong talaga. Pero as I go along sa session, sa study habits ko, nalalaman ko na yung ibang turo sa akin is mali. Okay? Mali yung turo sa akin. Pero it doesn't mean na kailangan kong balikan yung coach at sabihin ko na mali yung turo ko. Na mali yung turo niya. Hindi na kailangan. Kasi natulungan naman niya ako. Kasi newbie pa ako noon eh. Natulungan niya ako sa stage na yon. And nung natulungan niya ako sa stage na yon, kaya ako nagpursige na magkaroon ng study habits, which is number 5. Okay? So ngayon, yung mga tinuturo, may makikita kayo na 5 klaseng trader. Profitable. Magkakaibang turo about SNR. Hindi nyo sila pwede pag-comparean. Bakit? Kasi may sarili-sarili yung community na naging effective yung SNR na turo nila. Yung isa naman, naging profitable yung SNR na turo nila. So, hindi nyo siya pwedeng i-compare. Kailangan nyo lang siyang i-improve. So, papakita ko sa inyo isang sample yung sa next session, yung order block tsaka market structure na magkakaiba ng klase, pero lahat effective. Okay? That's your personal belief. Number 5, yung study habits, which is made-develop nyo as you go along. Itong tinuturo ko sa inyo is, I think 5 to 10% lang talaga lang may i-apply nyo sa chart. As in 90%, ikaw talaga yung gagalaw. Okay? Ikaw talaga yung gagawa ng sarili mong profit. So, just like yung sabi ko sa inyo, sinabi ko to nung first na tinuruan ko dito, iilan lang yung mga nandito.
Ha, si Ma'am Sha lang ata yung marunong out of 4. Anong out of 4? Out of 4 saan? Ay, hindi ko yung kotse siya ah. Hindi naman nagtuturo yun eh. Galit pa sa yun. Ano ba yung sinabi ko sa kanya? Okay, sinabi ko yung mga nandito, sila Mel, nandito yon. Dito sa Telegram nyo, almost 177 kayo. Liligwakin ko na yung ano dyan, 80%. 80% dyan, maliligaw pa rin kahit na meron ng free na ganito. Kahit lahat ng resources available na sa YouTube, sa TikTok, sa Google, sa Telegram, 80% dyan maliligaw pa rin. 10% dyan, maga possible kayo dito, yan, nakikinig, nag-a-apply, talaga nakikinig, nag-aaral. Pero along the way, mapapagod, titigil, tasihin to. 5% sa inyo talaga magiging pursige, um, magiging profitable. Makukuha yung first profit niya, malasabi niyang profitable siya. Pero along the way, dahil yung psychology hindi okay, possible lang tumigil. Then 5% lang talaga yung um, possible maging katulad ni siya. Or maging coach someday. Or magturo. Okay? Kaya 80% dyan ng 177 or 180 sa Telegram nyo, 80% dyan, I don't think na they can make it. Okay? Although malakas yung potential lang um, ano ko sa newbie. Okay? Pero kasi personal talaga yung problem. Laging personal. Hindi yung lesson, hindi yung strategy, personal. Okay? So, study habits. So, kung inaaral mo ngayon is SNR, then aralin mo lahat ng klase ng SNR. Kung pwedeng 1 week, mag-spend ka sa SNR, then aralin mo. Pag may question ka, PM mo ko. Next is improve your TA. Itong improve your TA, mangyayari yan sa normal study habits mo. Magulat ka na lang na yung TA mo sobrang linis, sobrang alam mo yung nangyari. Iba kasi yung nagti-TA ka lang na alam mo yung prediction. Iba yung TA na ganito eh. Ito yung TA na to the next level. Let's say ito yung TA na may prediction. Ito yung TA na to the next level. Alam mo na si market is hindi nalalagpas dito. Okay? That's what you call invalidation. Si market is kukuha siya ng liquidity dito. And dito na yung last. Ano ba yan? Ayaw bumaba. And alam mo si market, hindi na rin siya lalagpas dito kasi invalidation niya yan. Okay? So, either i-take niya lang yan ng i-take, pati itong liquidity na to, tapos gumalaw na siya ulit. Okay? On the upside. Kasi yan lang naman talaga yung galaw niya mula kanina. Okay? Doon yung malalaman sa study habits yun na meron palang valid loss. Hindi ka naloloss ng dahil mali yung TA mo. May valid loss talaga. Pag sinabing valid loss, hindi na dapat bababa dito si market, si BTC. Pero bumaba siya. Okay? That's valid loss. Doon yung malalaman na may valid loss, na si market hindi na dapat siya lalagpas dito. Okay? Nangyayari yon. So, question? Ang light pa lang ng turo ko, ha? Question? Um, Ako po ulit. Sige, go Pwede pong anytime. pwede pong elaborate more yung tungkol sa invalidation kasi madalas ko siyang mabasa din pero hindi ko siya masyadong maintindihan. Yung invalidation, papasok na yun sa susunod na session na strategy na more on Ah, structure na. Kaya ko lang siya na-mention ngayon kasi makukuha niyo yung invalidation sa improve your TA. Okay, doon mo na malaman na meron palang doon mo malaman na si market hindi na siya pupunta sa certain area. So parang ganito, wait lang.
Tingnan yung chart ko ng BTC nung nag-aaral ako. Yan. Diyan yung malalaman na ligaw ako. Okay? Nalaman ko yung rising wedge, nalaman ko yung harmonics, in-apply ko, nalaman ko yung Elliott wave, in-apply ko, nalaman ko yung kung ano-ano man dyan, in-apply ko lahat. Okay? Sentiments. Ngayon dito sa ibabaw na to, medyo malinis na kasi ginagamit ko na lang to as may bias. Okay? Or sa mga study. Okay? Mas naiintindihan ko na yung pinagsusulat ko dyan. Unlike dun sa dati. Lagay lang ako ng lagay. Okay? Yan. Mas alam ko na kung ano yung nangyayari dyan sa mga yan. And alam mo na rin kung paano siya itatrade kasi nga, meron kang previous data na nangyayari. Yan yung BTC. Okay? Nananame mo na yung nangyayari. So, dati makalat pa, pero ngayon nalalaman mo na hindi na random yung pinaglalagay mo dyan. At ikaw lang nakakaalam yan. So, mangyayari lang yun pag nai-improve mo na yung mapping mo. Okay? Paano may improve yung mapping mo? Siyempre, dagdagan mo lang ng dagdagan yung knowledge. Attend lang kayo ng webinar. Kahit hindi sa akin, kahit ko si MB nag-webinar, attend lang kayo. Kasi may mapupulot din kayo dun sa ibang coaches, sa mga sinesend nila. Okay? So, for beginner assignment, wala nang question? Sige, bago tayo mag-Q&A, bibigay ko muna to sa inyong assignment. So, ito kasing trading view na to, more on pang study ko lang to eh. Dito kasi ako nagtuturo. Sinasabi ko sa kanila is, dito nyo ilagay yung coin nyo na gusto nyo i-trade. Let's say, for example, give me coin. Give me coin. Ano? Bigyan nyo ako ng sample coin. Waves, okay. Time frame. Four hours. Wait lang. Hindi, wag na. Ikaw na nga yung waves eh. Iba naman. Ibang time frame. Ibang time frame. Ibang tao. Sabihin na natin wild. Ay, wag yung wild kasi pampa si wild eh. XRP 4 hours. Yan na lang. XRP USDT 4 hours. Okay. So, ngayon, anong papagawa ko sa inyo dito pag humahanap kayo ng coin nyo? Humanap kayo ng 5 coin na gusto nyo aralin lang yung behavior. Ako, Jasmine yung inaral ko dati. Hindi nyo itatrade, aaralin nyo lang yung behavior kasi dagdag knowledge to. So, lagay nyo lang dyan sa favorite nyo. Then, ETA mo lang siya ng ETA. What do I mean ETA? For example, ito, nalalaman ko dito yung box na pwede nyo i-trade si XRP. Let's say, for example, 1 na yan, ito 2, ito 3. Okay? 4. Sorry. Sideways. So, alam mo na agad kung bakit ko to chinap-chap. Ibig sabihin, nakikita ko na kasi kung saan yung possible tradable coin niya. So, alisin na natin yan. So, since nasa 4R tayo, iti-TA mo lang siya kung anong klaseng TA yung ginagawa mo. Let's say, for example, i-SMC ko to. Hindi to pwede sa SMC. Dahil dito sa dalawang to. Then sa SMC, hindi yan ganito. Sorry, wait lang. Nasasamid ako. Okay, hindi yan pwede sa SMC kasi sa SMC, 'di ba, kunyari sa iba, ano yan, ganyan. Pullback. Sa SMC, isang leg lang yan.
Pag sinabi isang leg, isang pababa lang yan na ganun. Okay? That's SMC structure. So, hindi ko siya pwede apply na SMC. So, i-apply ko sa kanya yung normal na pattern. Like, support, tapos, resistance. Okay? So, hindi lang yan yung resistance niya. Resistance din tong nasa taas. Resistance din to. Resistance din itong pinakataas. Okay? So, kung makabasag man siya dito sa trend line natin na to, ito pa yung need niyang basagin. Tsaka ito. Tsaka ito. Okay? Then, itong ilalim, ayan lang ba yung support niya? Hindi yan. Kung i-apply mo yung book na trading in the zone, this is zone, kaya may mga lumalagpas dyan. Ibig sabihin, itong area na to is kinokonsume ng mga buyer na nagtutulak pataas. So, imagine nyo tong red candle na to. Tinulak yan pababa. Pero dahil na-trigger niya yung buyer, tinulak ulit siya pataas. Okay? So, lahat ng nandito sa ilalim, buyer. Ngayon, dyan pa lang, makakakuha ka na ng trade mo. Okay? So, this is that signal. Pero dito, nagets ko na yung trade dito. Okay? So, yan yung sample lang, front test or back test. So, let's say for example, maglolong lang tayo. Let's say maglong ka dyan. Okay, target mo to. Let's say mag-short ka dyan. Malalam, dito naman, stop loss mo lang dito sa taas and target mo tong pinakailalim. So, yan lang yung sample na nagba-backtest ka. Ngayon, hayaan mo na yan. Balikan mo na lang bukas kung tama ba or mali. Ang gawin mo is screenshot mo to. Then, lagay mo sa journal mo. Okay, bakit ka nag-entry? Anong confluence? Anong nakita mo dyan? Then, one day, pag nakita mo yan kinabukasan, naka-take profit siya sa long, ibig sabihin, sa susunod na itatrade mo to, long ang gagawin mo. Ganon. Hanggang mapuno ng data yung notes mo. Okay, that's your assignment. Pwede nyo gawin sa LDO or sa mga pinagsasend. ETA nyo lang siya ng ETA. Wala naman mali dun eh. Okay. Ito, pag lumagpas yan dyan, long na yan. Parang ganon. Nagets? Sige, go. Q&A tayo. Hanggang maubos oras. Ako po, doon po sa pinakita niyong chart kay XRP. Hello? Ayun, sige po. Bali, pag na-break niya yung support sa ibaba, and then yung resist yung trend line sa itaas, possible bullish or bearish po siya. No? Ano po ulit? Yung kay XRP po. Ito. Bali, pagka yung sa ibaba is na-break niya, yung na-break niya yung pinaka-support po na line, possible, ano na siya, no? Tawag dito, bearish na po siya or ano pa pong confluence ang idadagdag para masabi na bearish siya or hindi siya breakout. Okay. Diba let's say, Fake out pala. fake out. Diba let's say bumaba siya. Okay. Ito kasi, itong mahaba na to, fake out na yan sa lower time frame. Okay. Sorry. Ayan. Na-fake out na siya sa lower time frame. So, para malaman mo na confirm dito itong pagbaba ng candle, kailangan niya ng momentum na magko-close yung candle sa ilalim. When I say magko-close, nakita niyo tong red candle na to. Hindi siya nag-close dito eh. Bumalik siya dun sa loob ng red line. Tumaas siya ulit. Ito yung example na nag-close below. Let's say for example, support to. Yan. Bumaba siya tapos nag-close na siya sa ilalim.
Kaya nagpatuloy na yung downtrend niya. Okay? Kailangan niya mag-close sa ilalim. Once na nag-close yan sa ilalim and na-confirm mo na downtrend niya, tsaka ka ngayon bababa sa time frame. Nag-gets nyo yung time frame kanina? Kasi doon kayo maghahanap ng entry. Okay? Let's say 4 hours. Bababa ka sa 5 minutes. Diyan ka ngayon nahanap ng entry sa 5 minutes. Bago mo siya i-short. Kasi naka-confirm ka na sa 4 hours na downtrend siya. Okay? Okay po. Ayan. How about the others? Sabi. Sige po. Pag walang magtatanong, ako na naman, sawapang sa questions. Go lang. Go lang. Pwede pong pasampol ng pag-draw ng trend lines kasi madalas hindi maayos hindi ko alam yung way ng tamang pag-draw ng trend line kung sa wick or sa body ng candle. Okay. So, yung tinapik ko kanina na-mention ko yung trading in the zone. Okay. Punta tayo sa gala. May sabi ng gala eh. Okay. 15 minutes tayo. Okay, pag sinabing trading in the zone, dati kasi ang alam ko lang din sa trend line is yung perfect na lines. Then, the more na nag-increase yung knowledge ko sa trend line is hindi talaga siya perfect line. Wala talagang maling line dyan. Okay? Pag sinabing trading in the zone, hindi lang kasi to specific line. This is zone. Pag sinabing zone is buo yan. And color red. Kasi seller yan eh. Seller siya na nagre-reject pababa. And etong ilalim, that is buyer na nagre-reject pataas. So, hindi talaga siya specific line. Pag in-apply mo yung trading in the zone. Kasi pwede siyang bumagsak dito, pwedeng dito lang, pwedeng dito, pwedeng dito. Pero, yan yung color, yung green na yan is yung zone ng support. Okay? Kung gusto mo ng clear na support or resistance, hindi talaga siya applicable sa line na ganyan lang. Yung dyan lang siya tumatama. More on example lang yan. Pero, hindi talaga ganyan gumagalaw yung market. Yung iba talaga lumalagpas dyan, yung iba hindi. Yung iba lumalagpas. Okay? Kasi it's a zone na pwede mong lagyan. Ngayon, nag-a-adjust tong trend line. Pag sinabi nag-a-adjust, ganito yan. So, for example, may ganito. Wait. Yung trend line mo is nandito lang. Okay, so clear. Ngayon is itong market na to is gumawa siya ng ganito. Okay. Ngayon, hindi mo na pwedeng panindigan tong trend line mo kasi pwede mo siyang i-adjust into this. Okay? Then, let's say yung trend line mo is nag-move na naman ng paganto. Then, pwede mo siyang i-refine ng paganon. Okay? Ang ginagawa mo is sinusundan mo yung market sa possible movement niya. Bakit yung trend line mo is hindi mo siya maintain sa ganito? Okay? Kasi sa ganyan, wala na siyang igagalaw. Pero pag dito, maa-assume mo na si market is pwedeng pumunta dito and pumunta sa baba. Kumbaga, mape-predict mo yung direction niya. Okay? Kaya tayo nag-a-adjust ng trend line. So, for example, ito. Okay?
dito mo siya ilalagay and dito sa ilalim. So, kahit may lagpas dito, okay lang yan kasi remember, it's a zone. Okay? In order na mabutas yan or malaman nyo na malakas na babagsak na siya or bearish, kailangan yan butasin ng solid red candle. Kailangan bumaba dyan yung solid red candle. Bibigyan ko kayo ng example. Ito. Yan. So, nakita nyo yung support na to, sobrang lakas. Para mabasag yan is kailangan niya ng ganitong solid candle. Okay, solid yan sa solid. Yan. Diba? Alam ko kahit nasa 1 hour time frame tayo. Solid siya sa 4 hours. Ang nilagpasan niya, ito pa. Pero sa 1 hour, hindi mo siya makikita na solid kasi hindi pa kayo familiar mag multi-time frame. Pero itong candle na to, alam ko yan sa 4 hours na solid siya. Gets po? Kapag po yung body ng candlestick na abot yung support, possible na po siya na bearish ang movement. Let's say nag-close, di ba, sa support. Parang ito, nag-close yung candle niya sa support. Possible na siya, ang kailangan mo na lang dyan is confirmation sa lower time frame. Parang ayan, nag-close na siya dito, tapos nag-retest na siya. Retest to ha. Paano ko alam? Punta ka sa lower time frame. Ibig sabihin, bumaba na yung candle, nag-retest ulit. 15 minutes. Ayan. So, bumaba na siya, tapos nag-retest ulit, pataas. Lower pa. Ayan, okay? Nakita niyo yung retest. Bumaba na siya, naka-close na siya sa below, tapos umakyat siya for retest, then baba. So, nakukuha yun sa lower time frame. May valid time frame po ba sa pag-plot ng trend line po? And ilang touch po ba para makonsider siya na valid trend po? Okay. So, walang valid time frame. The higher the time frame, the more malakas yung trend line. Kasi, syempre, sa higher time frame mo siya kinuha. The more siya na mahirap basagin. Okay? Yung touches, it doesn't matter kasi pwedeng mag-touch siya ng sobrang dami. Ang kailangan mo abangan is yung paglabas niya sa trend line or yung pag-angat niya. Okay? So, pwede mo rin i-trade yan kahit nasa loob siya. So, kasi for example, sinabi ko na mas malakas yung potential ng trend line sa 4 hours or sa 1 day. Eh, paano kung scalper ka? Nasa 15 minutes ka lang pababa. So, nasa types yun ng trader. So, okay lang kahit anong time frame. Pero, lagi yung tatandaan sa law of time frame, the more na mas malaki yung time frame, the more na mas malakas yung support. Mas malakas yung trend line. Okay? Lalo sa 1 day. Pero the more na 1 minute yan, tapos nilagyan mo siya ng support dito, yan, support yan ha. Madali lang yan basagin. 1 minute lang yan eh. Sorry. So, yon. Another question. Paano po kayo mag-draw ng trend line? Kasama po ba ang wick or sa body lang po ng candle? Siguro pag nag-i-start ka pa lang ng trend line or support and resistance, mag-start ka na lang sa body for more confluence. Kasi kaya ko naglalagay sa wick, na-identify ko na kasi siya as liquidity. Okay? So, nananame ko na kasi siya as liquidity. Pero pag sa body ka makukuha mo talaga yung support and resistance. Sample tayo sa Doge. Doge talaga eh. Doge lang yun eh. Sasakyan. At so yan, sabihin natin 1 hour. Okay? So, yung iba pwede nila lagay ito na support. Wait lang po. Pwede nila ilagay ito na support kasi valid. Ayan, body tapos ito weak touch.
Okay? Tapos, pag ganito. Pero sayang naman yung touch dito. Pwede naman kunin. So, ilagay mo na lang siya dito. Sa taas. Valid din naman siya. Okay? Valid din naman to. Gets? Valid din yun dito sa ilalim. Parang ganito lang yan. Yung in-apply mo to, nakakuha ka na ng dalawang reaction. 1, 2. Yung in-apply mo to, nakakuha ka na ng multiple reaction. 1, 2, 3, 4. Okay. So, kung lumabas siya dyan, bumaba siya dito, edi, alisin mo to, ito na yung gawin mong support. Ganon, nag-a-adjust lang. Okay po, next. Sorry. Ang daming ubo. Next question. Walang question. Much better line yung both body and wick para makuha yung possible zone. Nagets po? Clear. Paano po ba mag-identify ng supply and demand zone? Soon yan sa technical analysis, mas makiklear nyo yung understand. Naliwanagan na yung matagal ng question things. So baka may iba pa kayong question na not related dito. Yung related. Kaya hindi ko binibigla dito yung order block, yung liquidity, yung momentum. Kasi para na naman tayo nagbubukas ng panibagong topic. Okay, so chill nyo lang yan. So baka may iba pa kayong question not related. Pag mahihain kayo dito sa chat, PM na lang kayo. Thank you po. Nagkaroon ulit ako ng idea para Yes, pagpatuloy nyo lang yan. Saan po maganda maglagay ng zone ng SNR sa higher TF or TF po ba? Usually sa higher time frame, 4 hours pataas. Pero again, kaya ko inunang i-topic to. Kasi pag sinabi ko sa 4 hours, ibig sabihin magsiswing trade ka. Eh kung scalper ka, dapat sa 15 minutes ka na maglalagay ng SNR. Okay? Kaya unang topic ko to kaysa dun sa paglagay ng support and resistance. Sobrang OP ng SNR.
Like yung pump ng storage. Sa SNR ko lang din yun inano eh. Ayan. Hinarangan ko siya ng hinarangan. O, tas binasag niya. Hinarangan ko ulit dito ng black line. Binasag niya ulit. Kasi nakikita ko yung price action dito na gusto niya umangat. Hinarangan ko ulit siya. Binasag niya ulit. Hinarangan ko ulit siya. Binasag niya ulit. Okay. So, yan. Malaman mo nire-respect yung line mo kasi kung makita mo, nag-bounce ulit siya dito. So, tingnan natin one day. Okay, so kung wala na kayong question, dun po ba sa crypto bubble po ba, pag nakita na mataas yung percentage ng coin na tradable? What do you mean late? Wala, wala talagang late eh. You mean ba late na hahabol ka sa coin ng long or isi-short mo siya? Ang kinukuha mo dun sa crypto bubbles is yung volatility ng coin. Okay? Kung hahabol ka, dun mo malalaman yan sa technical analysis mo kung gusto pa niya umangat. Okay? Kasi dito sa storage, kung makikita nyo, maraming nag-FOMO dito. Gusto pa nila sino-short kasi nila to eh. Dito, nag-short sila. Nag-short din sila dito. Nag-short din sila dito. Pinipilit nila i-short. Kasi sa lower time frame, nagre-react dyan si market. So, isipin mo, mag-short na talaga siya. Pero mo 30 minutes ka lang nakatingin. Oh, tapos nagkaroon ng gray na ganyan or downtrend. Isipin mo, short na siya. So, yun, dumare-diretso pa pataas. Iko-confirm mo sa TA mo kung goods pa siya to long or isi-short mo na siya. So, wala lang pahabol. We'll end this call na. Okay, so thank you